Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Pakiramdam ko po, Holy Week o Pasko. O di ba natawa kayo? Alam niyo yung ibig kong sabihin. Pero alam niyo, ito po isa sa mga bagay na nakakapagpakilig sa akin. Una, nakakapagpakilig sa akin pag mahaba ang pila ng offertory. Kinikilig po ako dyan. Pangalawa, nakakapagpakilig sa akin kapag punong-puno ang simbahan. Maganda na sa pasimula po ng isang buwang pagdiriwang natin ng Parish Month, tinitipon tayo hindi lamang bilang isang organisasyon, hindi lamang bilang isang pamilya, kundi nagkakatipon tayo upang magdiwang ng misa bilang isang simbahan. Ito po ang unang linggo sa buong isang buwan ng ating pagdiriwang ng ating ika-74 na taon na pagkakatalaga bilang simbahan at parokya. Noong nakalipas na linggo, pinagnilayan po natin ang panilang itinuro ni Jesus sa kanyang mga alagad. And part of that beautiful prayer of the Our Father give us today our daily bread. Bahagi po yon ng panalangin na itinuro sa atin, bigyan mo kami ng pagkain araw-araw. Food that truly nourishes. In fact, we all need to be nourished, both physically and spiritually. That is why it is good to ask today, my dear friends, what really nourishes a human person? Ano nga ba talaga ang siyang makakapagbigay buhay sa bawat taong humihinga? Pag po tayo ay pumanaw at haharap tayo hopefully sa Diyos, ano po kaya yung ating tatanungin sa atin bago tayo makapasok sa pintuan ng langit? Sigurado, hindi po tayo tatanungin ng Diyos kung magkano ang pera mo sa bangko. Sigurado, hindi niya aalamin kung gaano kalawak o karami yung ating ari-arian o lupain. At sigurado ako, hindi rin niya magiging concern kung anong kurso ang tinapos natin. Sapagkat binibigyan po tayo ng ideya ng mga pagbasa sa linggong ito kung ano ang maaaring itanong sa atin ng Diyos kapag dumating na ang panahong pumanaw tayo. Sa akin pong palagay, ang magiging kahuli-hulihang tanong ng Diyos sa ating pagharap sa Kanya ay may kinalaman sa kung ano ang tunay na naging mahalaga para sa atin. Kung ano ang siyang tunay na kayamanan sa buhay natin para sa Diyos. That is why, my dear friends, the ultimate question that God would ask us will have something to do with what God considers to be the most important in this life. Hayaan ninyong tulungan tayo ng ating mga pagbasa upang tunay na mapagtanto ano nga ba talaga ang mahalaga. Una, ang buhay ng tao ay napaparam. Ibig sabihin, nagtatapos. At ang lahat ng material na kayamanan, lahat ito'y lilipas at hindi magdudulot ng tunay na kaligtasan. Napakinggan natin sa unang pagbasa. Anong sabi po? Walang kabuluhan. All is vanity. Sapagkat ang lahat daw po ng bagay ay walang halaga. Lahat ng ginawa ng tao'y pinamumuhananan niya ng karunungan, kaalaman, at kakayahan. Ngunit pagdating po ng araw, ang lahat ng ito ay maiiwanan sapagkat tunay na walang kabuluhan. Ito rin po yung sinasabi ng ating salmong tugunan. Yaong taong nilikha mo ay babalik sa alabok, sa lupa magbabalik kapag iyon ang tinawag. Mga taong pumapanaw na parang aninong winawalis, para mga damo sa umagay tumutubo, pagdating ng gabi nawawala. Kaya nga po, kung ito ang siyang ibinibigay sa ating katotohanan, ang lahat ay walang halaga, ang lahat ay lumilipas, what is then is the challenge for all of us. We have to live our life to the fullest. Ibig sabihin, mamuhay ng ganap. Mamuhay nang hindi natin pagsisisihan
pagdating ng dulo o wakas. Nararapat lamang po na tayo ay mamuhay ng may kaganapan, maging kasiyasiya. Ito rin naman ang siyang layunin ng Diyos na nagsugo sa kanyang bugtong na anak. He sent His Son into the world not to condemn us, but to give us the fullness of life. Kaya ngayon, ang tanong, ano po ba yung nagiging hadlang upang mamuhay po tayo ng may kaganapan? Ano po ba yung nagiging hadlang upang maging matagumpay tayo sa bawat misyon na pinagkaloob sa atin nung tayo ay bininyagan? Alam po ninyo, itinuturo sa atin ng mga pagbasa na kung sa unang pagbasa ang lahat ng bagay walang kabuluhan, ang sabi naman sa pangalawang pagbasa, meron tayong pwedeng matagpuan. Sa diwa po ng pangalawang pagbasa, sinasabi sa atin ni San Pablo, ano po yung mga mahalaga? Yung mga bagay na galing sa Diyos. Yung mga bagay na hindi pwedeng mawala. Yung mga bagay na hindi pwedeng maubos. Yung mga bagay na hindi pwedeng nakawin o kuhanin sa atin. Kaya nga alam po ninyo, ano itong mga bagay na to? Ang sabi ni San Pablo, yung mga bagay nakapagbigay ng tunay na kapayapaan. Abay, pansinin ninyo, kahit marami po tayong pera, hindi tayo pwedeng pumunta ng SM Manila at sasabihin natin, pabili nga po ng kapayapaan. Kahit marami tayong impok o investment, hindi tayo pwedeng magpunta sa Robinson's Otis at sabihin natin, pabili po ng kaligayahan. O kaya kahit dyan po sa SM, SM yung tindahan, sa tapat, sa tuwid. Hindi natin pwedeng tanungin yung nagtitinda, may tinda po ba kayong pagmamahal? Totoong nagdudulot sa atin ang mga materyal at kayamanan sa buhay ng kasiyahan at kaginhawahan. Sino ba naman ang ayaw ng mga bagay na ito? Pero ipinapaalala ng ating pagdiriwang ngayong linggo na huwag sanang malagay sa materyal o kayamanan ang tanging dahilan kung bakit tayo magiging maligaya at matagumpay. Alam nating lahat, may mga taong kahit ang dami-daming pera, hindi masaya. Alam nating lahat, may mga taong naabot ang pinakamataas na pangarap at tagumpay, pero hindi pa rin po kontento. Kaya ngayon, itinuturo sa atin ng Ebanghelyo, ano ang dapat nating gawin? Isa po yung maliwanag, mga minamahal kong mga kapatid. Hindi po kinukondena o itinuturing na masama ni Jesus ang lalaki sa kwento sapagkat inutusan siyang paghatiin ng kanilang kayamanan. Kundi itinuturing niyang kapalaluan ito sapagkat ang akala ng lalaki sa kwento, yun lamang ang siyang dulo ng lahat. To be merry and to live fully. Hindi. Kundi itinuturo sa atin, ano po ba ang mahalaga sa buhay natin? Ano po ba ang siyang tinuturing nating kayamanan? Alam ninyo, bahagi po ng aking pagkatao, ngayong ako ay pari, hopefully lumaki na ako, yung katotohanan na lagi pong ipinapaalala sa akin ng aking mga magulang, partikular na ng aking nanay. Alam nyo, lumaki po akong lagi naririnig sa nanay ko, sasabihin niya, ang mga anak ko, ang aking kayamanan. I grew up with that words coming from my mother, assuring us, her children, we are her treasure. Kaya bata pa lang ako, alam ko yung kayamanan, hindi lamang yung pera. Habang lumalaki, itinuro na sa akin ng aking mga magulang na kaming kanilang mga anak ang kanilang tanging kayamanan. At dahil kami ay kanilang kayamanan, alam ng nanay ko, kami ang pinaghuhugutan niya ng kanyang kaligayahan. Kaya siguro po ngayon, mga minamahal kong mga parokyano, pwede po natin tanungin, walang mali o tamang sagot. What do you consider your real treasure in life? What do you consider is the very source of your happiness? May kilala ko ang kanyang tanging kayamanan, yung kanyang pamilya. Hindi man perpekto yung kanyang pamilya, pero sabi niya, Father, yung pamilya ko ang lakas ko. Ginagawa ko ang lahat para sa aking mga magulang. Nagsisikap ako upang sila'y mapasaya. Sapagkat habang kami lumalaki, nakita ko kung paano sila nagkandakuba, maitaguyod lamang kami. Kaya nga po ngayong umagang ito po yung ibinibigay sa ating paalala. What is your greatest treasure?
And on this treasure you consider, hopefully, you can find your real happiness. You can enjoy and experience the joy that nobody can get it from you. Pangalawa, itinuturo sa atin na wala sa kayamanan yung kaligayahan. Kagaya ng nabanggit ko, yung nanay ko, hindi kami ganun kayaman, pero itinuring niyang kami ang kanyang kayamanan. Mabuti na lang, kahit kayamanan ng turing sa amin, hindi kami ibinaon sa lupa. Ganun yung mga kayamanan, di ba? Itinatago sa lupa. Pero ngayon, ang pangalawang hamon sa atin, matapos daw po nating matagpuan yung ating kayamanan o kaligayahan, what then is our mission in life? Alam nyo, kaya siguro minsan kapag nagdadasal tayo na, Lord, sana patamain mo ako sa loto. O Lord, sana po dumami yung pera ko. Malamang kaya siguro hindi pa nangyayari mga bagay na ito. Bakit? Sapagkat kilala tayo ng Diyos. Halimbawa, kapag nagdasal tayo, Lord, sana po manalo ko sa loto. Pero dahil alam ng Diyos na ang ramot-ramot o ang damot-damot natin, bakit niya tayo patatamain sa loto, gayong madamot tayo? Kaya siguro minsan, pinagdadasal natin na, Lord, sana po magkabati na kami nung aking kaaway. Malamang minsan hindi pa nangyayari yon, hindi tayo ayaw ibigay sa atin, kundi hindi pa natin natututuhan ang tunay na daan upang makipagkasundo. Ano po iyon? Kababaan ng kalooban. Kaya ang pangalawang hamon sa atin ngayon, matapos matagpuan yung ating kayamanan na nagbibigay sa atin ng kaligayahan, what then is our mission in life? Alam nyo, napakaganda na sa araw na ito ng linggo, ang Ebanghelyo, ngayon din ating gaganapin ang commissioning ng mga laikong lingkod ng ating pamayanan. Pagkatapos ng humiliya, muli nilang sasariwain yung kanilang pangako sa kanilang buhay paglilingkod. Pangungunahan ko na po kayo, mga minamahal ko mga parokyano, ang mga magre-recommission po mamaya, hindi po silang pinakamababait. Sabi nung iba, ha? Hindi po silang pinaka-mga banal. I should know. Pero isa po yung sigurado ko. Mamaya, muli natin sasariwain yung kanilang pangakong maglingkod, hindi dahil sila yung pinakamababait. At lalong hindi dahil sila ang pinakabanal dito sa ating sa Peña Francia. Pero isa po yung natitiyak ko, na sasabihin ko po sa inyo. Hindi man sila yung pinakamababait, hindi man sila yung pinakamanga banal, pero nagsisikap sila. Ang Peña Francia, ang una kong parokya bilang kura paroko. At hindi ho mahirap magpakabait bilang pari dito sa inyong pamayanan sapagkat naging saksi ako na maraming mga laiko ang nagsisikap magpakabanal, nagsusumikap magpakabuti, kahit maraming sugat, kahit maraming pinagdaraanan, nagsusumikap magpakabanal. Kaya kung silang mga laiko nagsusumikap magpakabait, dapat ako bilang pari, nagpapakabait din. Natatawa kayo kapag lagi kong kinukwento yung pangako ko sa mahal na birhen, magpapakabait po ako. Sapagkat kahit po kayo, aayon kayo sa akin pag sinabi kong, hindi naman talaga madaling magpakabait. Sadyang araw-araw may susukat ng iyong katatagan. Sadyang araw-araw mayroong susukat ng aking kabutihan. Pero dahil po, lagi kong kasama yung mga laiko natin, na kahit may kahipintasan, kahit mayroong sugat, kahit mayroong pinagdaraanan, patuloy ang pagbibigay ng sarili para sa simbahan. Kaya, mga minamahal kong mga parokyano, hindi man po perpekto yung ating mga laikong lingkod. Ang ilan sa kanilang marahil, meron kayong hindi magandang karanasan. Ang ilan sa kanilang marahil, nakaaway o inyong nakatampuhan.
Pero bilang kanilang mga pari, bilang kanilang saksi, taas no kung sasabihin sa inyo, mapalad tayo sa Peña Francia, sapagkat hindi man perpekto ang ating pamayanan, pero may mga laikong patuloy nagsisikap magpakabuti at magpakabanal. Kaya yun po yung pangatlong mission natin sa linggong ito. After we have determined our true treasure, after we have realized that this treasure would bring us to happiness and joy, we must ask ourselves then, what is my mission in life to accomplish? Yung mga magulang na naririto, ang inyong unang misyon, maging mabuting magulang. Yung mga lingkod bayan na kasama natin ngayon, ang inyong unang misyon, maging mabuting lingkod. Yung mga anak na naririto ang kapiling natin, ang inyong unang tungkulin, maging masunurin sa inyong mga magulang. Pag daw po naging makatotohanan tayo sa ating misyon, doon natin matatagpuan, hindi lamang tayo ang pinakamasaya, bagkus tayo ang pinakamayaman. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, hindi siguro kalabisan kung hindi lamang kaming mga pari ninyo ang inyong pagdarasal. Ngayon ay St. John Mary Vianney Sunday. Maraming salamat sa mga laikong kaagapay ko upang paglingkuran po kayo. Maraming salamat sa mga laikong patuloy nagbibigay ng sarili upang mapagpatuloy ang pananampalataya dito sa atin sa Peña Francia. Sa mga taong hindi po natuwa sa akin, sa mga taong nasaktan ko at hindi naging maganda ang aking pakikitungo, patawarin niyo po ako. Hayaan po ninyo akong makabawi. May 3 years pa ako. Hayaan niyo akong makabawi sa inyo na sa kabila ng aking maraming kahinaan at kasalanan, patuloy ang biyaya ng Diyos upang ipag-adya ang paglilingkod bilang isang pari. At hayaan po ninyo akong sa ngalan ng aking mga kasamang laikong lingkod, pasalamatan ng bayan ng Diyos dito sa Peña Francia. Natutuwa ako at nakikinikinig, punong-puno yung simbahan, hindi lamang ng mga regular na parishioner, kundi ang lahat ng mga naglilingkod sa ating pamayanan. Hindi man po sila mga perpektong lingkod, isa ang sigurado ko. They are the best in the world. Hindi man sila perpekto sa kanilang pamumuhay, pero tinitiyak ko po sa inyo, bawat sandali, nagsisikap sila upang magpakabuti at magpakabait. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, tumahimik tayong sa mandali. Muling balikan, ano nga bang aking tunay na kayamanan? Harinawa yung kayamanan na ito, magdadala sa atin hindi lamang sa kaligayahan, kundi gayon din sa ating tagumpay. Nang sa gayon, ating mapagtagumpayan at matupad ang tanging misyon natin sa ating buhay. Amen.